Sa hinaba-haba man ang prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. Ang salawikain na yan ang sumalamin sa pinakamatagal na traslasyon sa kasaysayan ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno ngayong 2026. Kung bakit, alamin natin sa ulat ni Jayco Cruz. Matapos ang halos 31 oras, naiuwi na ang Poong Jesus Nazareno sa Quiapo Church. Ito na ang pinakamatagal na traslasyon sa kasaysayan ng kapistahan na ito. Malayo sa inaasahang target na 15 oras ng mga kinauukulan. Isa sa mga nagpabagal ng pag-andar ng imahen ay ang pagkaputol ng lubid na humihila sa andas pasado alas 3 ng hapon sa Arlegui Street. Higit 2 oras bago na ibalik ang lubid. Sa kabila nito, mabagal pa rin ang naging usad dulot ng maladagat ng mga debotong nakakapalibot sa andas. Dahil inabot na ng madaling araw, naisa na ng simbahan na pansamantalang ipatigil ang posisyon at panatilihin ang Poong Nazareno sa San Sebastian Basilica, pero idiniretso ito ng mga deboto. Ayon sa pinakauling tala, umabot na sa mahigit 9 na milyong mga deboto ang lumahok sa nagdaang Traslasyon 2026. Kinumpirma naman ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abellada Aberin na 4 ang total casualties, 3 ang nasawi sa kasagsagan ng traslasyon at 1 naman ang mamamahayag na binawian ng buhay dahil sa karamdaman. Samantala, mula sa pahalik hanggang sa pumasok sa loob ng simbahan ang Poong Jesus Nazareno, nasa 18,000 police personnel ang naka-assign mula sa iba't ibang distrito sa buong National Capital Region para siguraduhin ang kaligtasan at seguridad ng mga deboto habang binabaybay ang ruta ng traslasyon. Ayon kay Aberin, bibigyan silang lahat ng 1 araw na bonus day off bilang pasasalamat sa kanilang serbisyo, sakripisyo at debosyon. Actually, of course, because of their hard work and sacrifices for the past almost 4 days, binigyan po natin sila ng break at pagkakataong magpahinga at makauwi sa kanilang bahay at ang next reporting nila ay sa Monday na. Jayco Cruz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.